dahil ito yung hangarin natin mag-share. Angat na natin. Okay. Mayroon akong ginagawa dito guys na LG na 32 inches. Yan. Yan yung model niya. Nakikita nyo naman, puro conversion na. So, nag-convert tayo ng inverter or inverter board at back converter. Ayan, ito siya. So, ang issue kasi niyan, sira yung PWM IC na dito sa may inverter na yan. So, ano, press ko sa screen guys, sunog yan siya, butas yung kanyang IC. Tapos, isa pang issue dito sa board, walang supply yung output ng LVDS natin. Yan. Pero working yung pinaka MCU niya, malamang mayroon lang issue doon sa supply papunta doon sa source board natin or sa top board. Yan. Kaya wala pa rin display talaga, hindi pa rin magtatrabaho yung ating top board dahil nga walang supply. Sinubukan kong lagyan ng supply yung source board o yung top board. So nagka-picture siya, kaya nag-decide na lang ako na lagyan na lang ng supply na 12 volts. Yan, kasi nga para di na tayo mag-trouble dito at malamang wala rin tayong pyesa na pwedeng ipalit, unless lang buong board papalitan natin. Yan, so kinonsulta ko yung customer at ito, pumayag naman siya na yan ang gagawin natin. Yan, so kaya yun ang nangyari. Okay, so sa wiring, ito i-discuss ko na lang kasi bala ko nga sanang hindi na videoan to, pero ito, dahil ito yung hangarin natin mag-share, explain ko na lang. So gagawin na lang natin ng video to. Ayan, doon tayo kumuha ng supply sa supply ng inverter na dati, papunta doon sa back converter. Dito na ako nag-connect papunta doon sa inverter natin. Tapos siyempre yung ground, dahil yung requirements kasi nitong board na ito, yan dyan naman nakalagay. So 12 volts to 25 volts yung pinaka main supply nya. So pasok pa rin yung supply inverter dati dahil 19.5 lang naman yan. So pasok pa rin, kaya doon na lang ako kumuha. Yung out nya siyempre kinalibrate natin, nagbawas tayo ng output. Siya naman ang supply ng papuntang top board. Ayan. Yan siya. So, ganun lang naman kasimple yung wiring nya. Tapos, ano pa ba? Yung pwede natin may share dyan. So, yung on and off nung inverter natin. So, nag-jump na lang ako ng 10k na resistor galing, series pala. Nag-series na lang ako ng resistor galing supply papunta doon sa on and off ng circuit board na yan. Ayan. Yun lang naman. At so shoutout pala kay Buong Electronics. So yan siya guys, oh. Yun yung sticker niya. So last year sa kanya pinagawa to, at ngayon dito naman sa atin pinagawa. So ayan, obserbahan ko na lang yan para sulit at bago natin ibigay kay customer. So okay na, obserbahan ko na lang itong mga ilang oras pa. Yan. Much later. So guys, mayroon tayong isang issue dito dahil dumiretso nga tayo dun sa supply nung inverter. So syempre pag plug in natin, automatic mag-on na yung backlight, magkakaroon na ng supply itong top board. Kaya naisip ko, lagyan natin ng relay. Nag-check na nga ako kung saan ko banday kukuha na ng supply yung relay. Siyempre 12 volts yun, so malamang dito na lang ako kukuha ng 12 volts din. So siguro kaya pa naman ng back converter yan. Tapos nag-check ako ng voltahe dito na yung nagsi-switch on off habang pina-power on mo. Flashback.
back. So, na-detect ko na dito sa ano na to guys, IC na yan. Diyan na lang tayo kukuha ng supply para sa triggering nung relay. Ayan. Para pag pinatay sa remote yung unit o saka aandar yung inverter at back converter natin. Ayan. Kasi pagka hindi mo siya nilagyan kasi ng relay, naisip ko lang, pag power on mo, power on kagad yung backlight, magkakaroon na ng supply dito. Kaya lang wala pa rin display kasi hindi pa nag-on yung ating mainboard para masupplyan yung magkaroon ng signal yung ating top board. Yan. So yun ang gagawin pa natin ng ano yan, gagawin pa natin ng relay para hindi siya mag-automatic on. Yan. Okay, so balik na lang ako mamaya para sa wirings at yung detalye pa nung idadagdag natin. Yan. Okay. So yun na guys. Yan na, okay na. Nasubukan ko na. I-discuss na lang natin yung wirings niya. Okay, so gumamit tayo ng relay na dalawang position ba ang tawag dyan? Dalawang switch ang ginamit kong relay dyan. Ayan o. Mayroong switch sa taas, sa baba mayroon din. Focus nga natin. Ayan. Tapos, kung gumamit din tayo ng transistor na 1815 yata to. So, gumamit tayo ng 1815 na transistor. Tapos, resistor. At, ano pa ba? Yan, wala na. Wire na lang. Dagdag tayo ng wire. Okay, yung wiring niya, ay yung connection niya, siyempre yung relay, kinonect natin dun sa output nitong back converter. So, 12 volts yun. Bale, 12 volts din pala yan, ginamit natin relay dyan. Tapos, yung kabilang side nung winding nung relay, doon natin kinonect yung transistor, ng collector ng transistor. Yan. Tapos, yung emitter, siyempre ground. Tapos yung base, nag-series tayo ng resistor dyan. So 10K yan. Papunta doon sa sinabi ko kanina na IC. Ayun. Yan siya. Yun ang wiring niya. Tapos, ito na yung supply na 19 volts. Kabila doon sa hindi pa yan. Ayun, kabilang pin ng switch ng relay. Tapos, pag nag-switch, yan, diretso na doon sa back converter natin. Ganun din yung 12 volts. Siyempre, nag-series na lang tayo ng, nag-parallel na lang tayo ng wire dyan. Itong maliit na yan. Papunta doon sa kabilang switch din ng relay. Ngayon, pag nag-switch yung relay, saka naman magkakasupply itong top board. Ayan. Okay, so yan siya. At, yeah. Ano natin yung relay dyan, kinabit natin o dinikit natin ng stick glue. Ganon din yung resistor para hindi mag tingwang-tingwang. Kaya ingay na naman ng mga hayop na to ingay na naman ng ibon sa labas. Okay, so yun na guys, yun na. So, subukan natin. Yan, plug in. Yan siya. So wala na, hindi na siya umilaw yung relay. Relay. Yung backlight Kasi nga hindi pa nag-on yung relay. Naka-on na lang yung back converter natin. Okay? Tapos i-on natin. Yan, wala na siya. Naka-standby siya sa ngayon. I-on natin. Ayun. Saka lang siya nagka-backlight. Yan. Okay? So yun na yung obserbahan natin kung tatagal ba yung back converter natin at inverter. Okay, so ibababad ko muna yan. Obserbahan pa natin. Ito palang prosesyon na to guys. Importante lang din na i-consulta natin sa may-ari kung approve sa kanila. Yan, kasi nga tayo, tagagawa lang naman tayo. Siyempre sa kanila pa rin yung decision. Yan, importante lang i-discuss natin kung ano yung sira at tayo ang susolusyon kung ano yung tawag nito.
pasok sa budget nila or kung ano yung papagawa sa atin. Bibigyan lang natin sila ng idea kung paano masolusyonan yung kanyang unit. Hindi ko siya nire-recommenda sa mga ibang technician. Lang tong idea ko at umubra naman at yun nga, nagkasundo naman kami ni customer at yun, nangyari. At least alam niya kung ano mga ginawa natin dyan at bandang huli di tayo masisi. Yan. Okay, ayan siya. Iangat na natin. So ayan na. Ayan na siya guys. So, problema lang, wala tayong remote nito. Okay, so yan lang muna. Obserbahan ko na lang muna yan.